This is really an opportunity and a privilege given by God na tayo makatulong sa ating kapwa. Napakaraming tao yung mga dumadaan sa iba't ibang stress. Di po ba? Kaya tayo nagkakaroon ng income. Kaya yung iba kong mga kaibigan sinasabi nila, Sir, pag-pray natin lagi marami may stress. Anyway, even as we go on today, this is our first day ng ating klase, I hope and pray na we would put into heart lahat ng pag-aaral na gagawin natin. Tunay nga kayo ay maging handa sa darating na DOH Massage licensure examinations. Talagang time for today is 11 tayo, but this is not going to be the regular schedule natin. Ginawa ko munang mahaba yung ating activity para eventually we would be able to find out the right time for everyone. No? But normally po, we do it 12 o'clock to 1 o'clock. I would like to welcome each and every one of you sa ating kauna-unahang araw ng inyong pagsasanay para sa DOH Massage Licensure Examinations. Mayroon po tayong gagawin pong leveling of expectations. What do you expect from the training and review? Ang second part is yung inyong fear when it comes to the training. We would know kung ano po ang area ng ating pong pagsasanay ang bibigyan po natin ng tuon, ng pansin, considering na yun po yung inyong mga concerns. Make mention na napakalaki ng mga changes nung exams ngayon tsaka nung araw. We've been doing this for nearly ilang taon na. Almost 13 years training natin. And later, I would discuss it with you. Ano ba yung napakadaming mga changes? Go ahead, Doc Ferds. Good morning, Sir Benji. Yes. Good morning to everybody. Kasi nasasabi ko naman sa inyo na naipasa ko na yung exam actually. Hindi ko lang siya na kaya ako nandito ngayon. I take it positively kasi mas gusto ko maging eksperto lalo sa area na yun. Maganda yung yung pagkakataon na lalo kong maintindihan, lalo maging mahusay sa field na ito. Kasi ang objective ko sa pagpa-practice ay makapagbigay healing sa mga pasyente. Bigyan natin ng dalawang bagsak si Doc Ferds. Ayan. So, ang sabi po niya, para mas maging mas lumalim yung kanyang kaunawaan patungkol sa mga bagay-bagay ng LMT Training and Review. Actually, I would just like to inform everyone. Baka naman kasi you might expect too much about what we do. Kasi ito, ang training ng DOH is simply parang entry level. Entry level ito para sa pagpasok nyo po sa larangan ng pagmamasahe at yung bibigyan kayo ng DOH ng kaukulang license. Pinaka-profile po ng ating po mga participants ay school graduate. So almost based on my experience, almost mga 80 to 90% mga high school graduate. The rest, meron tayong mga doktor, may mga abogado tayong estudyante, may mga engineer, may doctoral degree, like si Doc Ferds, doctor in PhD ka ba, Doc Ferds? Yes po. Opo. Kaya lang, tulad nung sinasabi po natin, we just have to really adjust, kasi kung yung ating talakay ay medyo malalim ng konti, the others would not be able to grasp kung ano po yung mga pinag-uusapan. Kaya binabalanse po natin. Tsaka right now, mayroon po tayong mga enrollee na mga visually impaired. May mga totally blind, may mga partially blind. Kasama po natin sa ating hanay sa ngayon. Next one, I would like to call in si Roque. Kita. Okay, kasi kaya po nag-ano ako for this kind of opportunity para ma-differentiate yung license sa ibang hindi lisensyado. Tapos maging professional license massage therapist. Yun, kasi iba kasi kapag approach ka tapos differentiate kasi ang daan kasi nagbipa na fly-by na therapy. So, para kahit pa paano presentable sa tao. Okay.
Sige po. So para para mas maging ano no, maging professional ika nga no. Tsaka yung actually iba kasi yung mga ano natin ngayon, mga kliyente natin ngayon eh kasi medyo ano na sila, sophisticated na no. Naghahanap-hanap na sila ng mga lisensya. Ala, yung mga kaya nga po pagka walang lisensya eh yun nga minsan binabarat nila or sila na mismo nagsasabi baka naman di ka marunong magmasahe yung mga ganon. Yung kaya tama yung ano ni Roque na maganda yung kanyang desire. Na kasi paulit-ulit kasi nag-uusap na kami prior to this. Kailangan talaga kasi yung impression. Sa totoong buhay, medyo negative, no? Tayong stigma na pag sinabing masahista, eh mababa yung tingin ng iba. No? Kaya nga ako even with DOH for quite some time, lagi nila in-emphasize na don't call yourselves masahista. Kayo ay, kung licensed na po kayo, kayo ay LMT. No, to make a distinction. Kasi pag sinabing masahista, yun yung hinuhuli ng mga pulis. Yun yung nire-raid ng mga pulis. Yun yung mga masahista, nire-raid ng mga pulis. Yung ganon. O kayo po, Lord willing, pagka naging LMT kayo, naging license na kayo, then ang inyong katawagan is LMT. Kaya pag nagmamasahe kayo, lagi nyong babanggitin sa client niyo na kayo ay licensed ng DOH. At kung meron kayong ID coming from your DOH regional office, bitbitin niyo po yun. Papakita niyo sa inyong mga clients. Ayan po. So, bigyan natin uli ng 2 bagsak si Roque. Ay, more knowledge pa po talaga sir about sa massage sir. Lalo na, iba last year na hindi ako natuloy kasi more on busy din kasi hindi ako nakapag-study. So, gusto ko pa talaga mag-gain talaga ng more knowledge pa po talaga or mag-focus nito sir para makakuha ka talaga ako ng license. Okay, sige po. So, more knowledge, more learnings, ano? Tama? Tama, Christine? And of Yes, sir. course, maging successful yung iyong exam. Kasi yung nga, tulad na banggit mo, hindi mo na ituloy yung exam mo Yes. last batch. Okay, so dalawang bagsak kay Christine. Okay, go ahead, Crystalline. Ano ba ang sagot mo sa tanong natin? Hello, sir. Good morning. Opo, good morning. Okay, good morning, sir. Opo. Sir, kwan po, yun din nga po, same kay Christine, magkaroon ng deeper na knowledge about sa massage. Mm-hmm. From na rin po ako, parehas kami ni Christine na last year nag-enroll po sa inyo, sir. Kaya tuloy nagkaroon po ako ng personal problem. Mm-hmm. Kaya bumabalik na yun, sir. Opo. Okay. Oh. Okay. Magkaroon ng knowledge at saka magkaroon po ng license. Tama nga po kayo, sir. May mga client kami na mas naghahanap ng DOH license. Although NC2 passer na po kami, sir. Opo. Yun po. Sige. So, salamat, Crystalline. Bigyan natin siya ng 2 bagsak. Thank you. Actually, what we're gonna do is magkaroon ng orientation, ng training, pagsasanay, and then we would endorse you to DOH, and then pagka naipasa nyo po yung exam ng DOH, then they will be the one to give you the license. Ano ba yung fear? Ano ba yung mga takot nyo? Ayan. Ano yung inyong mga apprehension with regards to the exam ng DOH? Opo. Ayun nga po, sakaling that time, siguro during the exam or the, the hands-on, baka yun po. Yung fear ko na rin. Doon ka kabado ngayon. So, ang tanong ko, Rumina, ano ka ba? Meron ka ba experience sa masahe? Have you been doing massage in the past? Ay, ano lang po, yung basic lang kasi, ano po, yung partner ko po ngayon is, Thai. She's from Thailand. Opo. So, tinuturuan niya ako yung mga basic lang. Okay. Bali, nag-work sa shift Mm. kami. Mm. Bali, ayun. Nagkukuha ka sa kanya ng mga basic. Mm. Tapos kaya ngayon gusto ko Gusto ko matuto talaga. Mm. Madami ko at the same time. Okay. Sige po. Salamat, Mina. No? So, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Thank you po. Ayan. So, yung apprehension. Actually, valid naman yung apprehension mo na yan. No? So,
we will summarize it later. Ayan si Gideon. Gideon, ano ba ang iyong kaba? Ano ba yung apprehension mo sa training natin? Okay, para baka bumagsak. Okay. So, yan po, valid po na apprehension, no? Valid po na kaba. Baka bumagsak sa examination. Ako naman din, ganoon din ako before I took the exam sa DOH. Talagang kabadong-kabado ako. Naipasa naman eh. Pero marami akong good news sa inyo mamaya. Ano lang kayo, standby lang kayo. Last examination, I was there in Manila, got some good news. We got some good news. No? So, pag-usapan natin yan in a little while. Okay? So, bigyan natin ng 2 bagsak si Gideon. Ayan. And siguro panghuli, tawagin natin sino magvo-volunteer para mabilis po tayo. Ini-volunteer. I-volunteer ko si Rose. Yes, sir. Good afternoon. Ako po ba, sir? Yes, Rose. Rose. Marami palang Rose. Sorry po, sir, kasi maingay yung aso namin dito kasi may dumaan. Okay. Ako ang katulad din po kay Gideon, sir, kasi last time hindi kami natuloy na nag-exam. Okay. Kasi nga po malayo yung venue. Opo. So sana po ngayon mabigyan na po kami ng chance. Tsaka makapasa po kami. Yes. Okay. So, Natatakot kasi po, sir, katagal kasi maghintay. oo nga eh. Sige po. Sige po, bigyan Sige natin po, siya sir. ng 2 bagsak. Ayan. So, summarize na natin, ano po, majority naman when it comes to the exam is ang apprehension ninyo, ang fear ninyo is not to be able to pass the examination ng DOH. Okay. Like what I said kanina, marami tayong good news. Kaya lang, baka naman kasi magulat kayo kung bibiglayin ko kayo ng ano. But I will just discuss it with you in a little while. Okay? So, ayun po, ulitin natin sa expectation, karamihan sa inyo, you said you would like to have a deeper knowledge, deeper understanding, deeper appreciation ng patungkol sa DOH examinations, no? Like what we said kanina din, ang training ng DOH is simply basic, no? Entry level ito, ika nga. Hindi po ito advanced level when it comes to the massage, no? So, ayun po yun. And then sa apprehension naman, karamihan naman sa inyo ay yun, like what I have experienced in the past. Ako din ay nakaranas din po ng mga kaba, ng mga takot, ng mga apprehension, no? Ayun lang, pauna ko lang banggitin sa inyo na nung nag-exam po ako ng DOH, empleyado po ako ng DOH. Kaya mas kabado ako kasi siyempre alam ng mga office mates ko nag-exam ako, tapos ngayon 'di ba, paano na lang si Benji kung hindi pumasa. Yung ganun. So, talagang nakakatakot, no? Talagang nakakaba. Ayan po 'yon. Kasi lalo na yung kung tayo ay nasa spa natin, alam na mga spa o co-workers natin na nag-LMT training tayo, mag-exam tayo. So, talagang whether you like it or not, kailangan ipasa mo yung exam. Okay. Sige po. So, that will be all sa session po ng ating leveling of expectation. Ngayon naman po, I will be dividing you into, how many are we right now? 21. Okay. So, the others were not able to join us. 21. Hahatiin ko kayo ngayon sa magbe-breakout rooms tayo, no po. Ang ibig sabihin po ng breakout rooms, i-assign ko kayo or automatically the system will assign you into a group, no? Para mabilis po tayo, siguro 4, no? Tiga-4 tayo. I will assign you automatically dun sa mga breakout groups. Ano yung gagawin nyo doon? Pag kayo ay napasok sa isang breakout room, not group, breakout room, kayo po mamimili na inyo po maging leader. Okay? So, mag-assign na po kayo or mag-unanimously mag-decide kayo sino ba yung maging group leader natin. And then, ano yung gagawin nyo? Ang gagawin nyo, ipapakilala nyo yung inyong mga sarili. No? And I will appreciate if you do this individually for around 3 minutes. No? Banggitin mo kung anong pangalan mo, anong area mo, nasaan spa ka ba, if you're working on a spa, yung ganon. And anything that you would like the others to know about you.
Okay ba 'yon? Yes, sir. Okay. So pagkatapos noon, pagkatapos ng ating ng breakout groups natin, whoever will be the leader sa bawat breakout room, you will be required talaga. I will suggest na kayo din po ang mag-introduce ng inyong mga members, no? Or kung hindi nyo, kahit ng mga first names na lang, banggitin nyo, ano ba yung meron sa grupo ninyo? Something that is peculiar. Ano ba yung kakaiba dun sa grupo nyo? Something like that, no? So, through this, magkakaroon tayo ng pagkakilanlan, no? Because if we do it individually in this group, medyo matatagalan tayo ng husto. Okay ba yan? Enjoy ba kayo? Okay. Sige po. So bago tayo magkaroon ng plenary, which means bawat assigned leader, kayo ang magpipresent, introduce ninyo yung mga group members, no? Kung ano yung something peculiar, pakakaiba ng grupo ninyo, that you find it as something like parang something na informative on our part na malaman namin about yourselves. Pero bago yan, magkaroon tayo ng kunting icebreaker. Okay, alam ko lang kung alam yung kanta na to, no, lalo na yung mga previous batch natin. Yung Every Single Cell, alam nyo ba yung kanta na yon? Carl, alam mo ba yan, Carl? Every Single Cell? Opo, sir. Alam mo. Sige, pwede ikaw na lang mag-lead. Ay, naku. Nahiya ka? Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. Ayan. May action yan, no? Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I thank you, Lord pala. I feel so good. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well. Ayan. Okay, sabayan nyo ako yung hindi mag-action song, mandilibre sa Jollibee. Yan. Yung hindi magpe-perform. Okay, sabay-sabay tayo. Okay? Ready? Begin. Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well. Ayan. Okay, palakpakan natin yung ating mga sarili. Ang galing nyo, no? Ayan. Mahalaga yun kasi sa exam na sa DOH, baka lalabas yung what is the smallest living part or living organism in the human body. Yeah, lalabas yung mga ganong tanong, no? So, the smallest living unit, no, of life, yan, is the cell. Okay, so meron na kayong 1 point na perfect o tamang sagot sa exam ng DOH. Okay, so tuloy tayo ngayon. We are now about to start dun sa formal talaga na orientation natin. Ano po? For a while, I'll open the slide. Parang nabitin si Doc Ferds, parang gusto niya pang kumanta no? Sabi ni Doc Ferds, magsisimula pa lang ako, tapos na yung kantahan. Okay, tingnan natin yung ating slide for today. Ng ating pong formal introductions regarding who we are, what we do, and things that you need to know about AUSA Wellness and Spa Academy. No? So, ayan po. My name is muli, like what I said, para sa hindi pa po nakakilala, ako po ay si Benji Eugenio. Ako po yung founding president po ng Asian Wellness and Spa Academy. And actually, later on, you will find out na yung AUSA is owned and operated by Handspring Wellness and Spa Academy. Nagbago po yung ating pong business, natin, yung ating concept, no? Naging OPC, one person corporation po tayo.
But still, nahirapan po kasi akong baguhin yung pangalan ng into the Handspring Wellness and Spa Academy pagdating sa DOH kasi medyo medyo masalimuot yung proseso ng pagpapalit ng pangalan. Kaya niretain ko po yung Asian Wellness and Spa Academy, and yun na po, pagka kayo po ay humihingi ng resibo, ang lalabas po sa receipt ay hindi po Asian Wellness, kung hindi po Handspring Wellness. Ayan. And the next thing is, ito po, introduce ko po sa iyo yung aking pamilya, yung aking mga magulang at kapatid. Awa ng Diyos, lahat po kami ay LMT. This is my mother, si Mila Eugenio. LMT po yan. Next is si Dr. Ito si Rowena Hautea, LMT na rin po. And yung aking brother na si Bernard Eugenio, LMT na rin po. And yung youngest namin si Bing, LMT naman po. Ito po ako sa gitna. Okay. And ayan, ang ating pong training institution, we've been accredited by DOH since 2013. In fact, tayo po yung isa sa pioneer, no? Pioneer hanggang sa ngayon po. In total po, there are only around mga 15 accredited, DOH accredited training institutions doing training all over the country. So yun pong yun po yung mga accredited po ng DOH. At sa ngayon, ang namamahala po ng ating training program ng DOH o yung nagbibigay ng exam sa DOH ay yung Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Sila po yung nangangasiwa. But originally, ito po under sa Health Human Resource Development Bureau ng Department of Health. Okay. And katulad nung nabanggit ko na po sa inyo, dati po akong kawani po ng DOH, under po ako sa Health Policy Bureau, Health Development and Policy Bureau. Ayan po. Nagkamali po ang DOH kasi pinadala ako sa Japan. Ako po ay pinag-aral po ng master's degree at nakakuha po ako ng scholarship sa Japan. At nung pinadala po ako ng DOH sa Japan, nag-aral po ako ng master's degree po roon. Nakapag-training po ako on the side ng shiatsu. Kaya laking gulat mo ng aming boss sa opisina kasi pag uwi ko ng Pilipinas, sa halip na mag-present ako ng policy paper, ang present ko po ay hilot. Japanese shiatsu. Sabi ng boss ko, Benji, ano ba nangyari sa'yo? Akala ko maging policy maker ka. Bakit tila parang nanghihilot ka kaya ng mga office mates? Yung ganon. Siya na rin na nag-convince sa akin. Sabi niya, total pareho namang wellness yan. Okay lang na proceed ka na dyan sa newfound love mo. O yun po, hindi ko po plinano sa buhay ko po na maging massage therapist. Ayan, at lalo tigit hindi ko plinano po na mag-resign sa DOH at maging involved sa ating ginagalawa ngayon sa industriya ng pagmamasahe. Pero no regrets kasi awa ng Diyos, marami din tayong natulungan. And for being in existence for over 20 years, ang ating pong training institution na to ay sa aking estimation lang po, no, kasi I don't have really the exact figures, but nasa range na po tayo ng mga 3,000 to 4,000 LMT students, no, LMT graduates, ika nga. And since we started in 2013, technically 2010 nag-start na ako magti-training, pero yung accreditation for training institution ng DOH na i-release noong 2013. Nakapag-engage na po tayo ng over 200 spas all over the country, no? At kasama din po dito yung mga high-end na mga spa sa buong bansa, at we were able to also penetrate some mga international brand ng spa sa ibang bansa. Ayun po. So, awa ng Diyos, medyo marami na rin tayong natutunan, marami na po tayong mga experiences, and I really would like to share with you ano po yung mga naranasan ko po, ano po yung mga na-experience ko po na makakatulong somehow. Kasi whether you like it or not, ang ating massage industry is highly competitive, no? Pag sinabi nating highly competitive, talagang yung medyo malakas po ang competition.
no? Kaya para kayo ay umexcel, no? Para kayo ay nasa top notch, yun nga, no? Yun nga yung mahalaga po doon is yung mindset natin. Kailangan nating babaguhin po 'yan. Kailangan nating babaguhin yung mindset natin na ano tayo, no, na sabi nga ng iba, minsan katawagan is masahista lang. Yung mga ganon. Hindi po pwede po ang ganon. If you would like to excel and you would like to make ika nga yung kumbaga your name in the industry, kailangan medyo taasan mo yung iyong mindset, no? Medyo mas you go beyond what is expected of you. Ayan, no? Kaya yun, paulit-ulit yung maririnig sa akin na even itong DOH training and review, sa totoo lang, very basic yung hinihingi ng DOH. Kaya lang ako, on my own capacity, gusto kong mag-excel kayo, kaya yun, pinapasukan natin ng mga ideas, no, ng mga concepts na karaniwan hindi natin naririnig, no, lalo na yung we were privileged na I myself had the privilege to go abroad and attend yung mga international conferences, international forum on spa and wellness, no, yung mga ganun, medyo awa ng Diyos nagkaroon tayo ng malawak na experience o exposure. And the latest I had was we were invited to be part ng World Expo 2025 sa Osaka, Japan, no? Yun po, I'm really privileged to be part of the team na kinasangkapan ng Department of Tourism para i-promote ang Hilot Wellness, no, ang Philippine Hilot Wellness Massage doon sa Japan. Kasi we were hired to present or to promote the Hilot April 13, and then nauwi po kami, natapos po yung aming engagement doon sa Japan October 13. Ayan. So, we were able to meet a lot of people, not only Japanese people, but other people from other nationalities na naging client po namin, no, sa paghihilot, pag-promote po ng hilot. And ayun po. So, marami pa akong isi-share sa inyo in the next few days pertaining to this experience I had. A beautiful experience I had in Japan. Okay? So, ayun po, we were accredited by DOH since 2013. Now, I would like to inform you, ano ba yung mga element ng ating pong training? Sa ngayon po, ang ating training po ay nahati po sa dalawa. We have the level 1 and the level 2. Pero technically, iisa lang po yung dalawa. Hinati ko lang po yan, ginawa ko itong level 1 simply because ito yung pinaka-core, no, core competency ng ating pagsasanay para kayo ay ma-recommend namin sa DOH. And ay binubuo nung ito nasa ilalim, I don't know if you can see it here, yung ibang module, no, basic anatomy, basic anatomy physiology, microbiology, fundamental of massage. Ayun po, practice of massage and yan. Yan po yung mga topics na pong aaralin po natin at bawat isa 10 oras. No, bawat isang subject 10 oras po yan. Yun po yung minimum po ng DOH. Okay? Now, in this diagram, pagkatapos mong level 1, naipasa mo yon, then we go into the advanced training. Pero yung ito po, actually, technically, na lang to, formality na lang po siya. No, kasi dito na po yung mga preparation for your requirements. No, mamaya pag-usapan natin. Ano-ano ba yung mga iba't ibang requirements ng DOH? And then, yung mga mock exams, things like those. Now, once you tackled all this, kasi dito pa lang expected na ikaw ay pasado na sa training, at ito formality na lang, then I would recommend you to DOH. No? Dito na po kayo kukuha ng written exam tsaka practical exam. Ayan. In your case, this is going to be June. The last time we had was December 2025. Ito po ay mag-exam po kayo hopefully first week ng June. Ayun po, June 2026.
Yung category 2 natin, ito yung blended. No? Kasi minsan mayroong mga ibang spa establishment o grupo, gusto po nila na mayroong face-to-face, then we do the face-to-face as well. Pero right now we are more on the online, no? Yung Zoom natin na platform. Okay. So ang kagandahan lang po sa ating online is lahat po naka-embed na sa ating website. Yung inyong mga exams, andun na po yon. Siya na po yung mag-check na inyong mga exam results, things like those, no? Even the attendance and so on and so forth. Okay? Pero right now, you are under level 1. Itong level 3, ito naman po yung mga sad nagre-refresh or yung hindi nakapasa na exam, gusto nila magkaroon ng opportunity na makapag-re-exam uli, then they do the retake and things like those, no? So, just the same thing, you have to undergo our training program and then you have to pass our evaluation mechanism. No, so what we do is that we just mimic, no? Ginagaya lang po natin sa DOH. DOH says dapat 75% minimum sa written. So, ganoon din yung ginagawa natin sa training. DOH says dapat 75% din ang passing score sa oral practical, then yun po yun din ating ginagawa. No, so we try to mimic, ginagaya po natin DOH para yun nga, pagdating ng DOH, hindi na kayo maninibago. No, so alam niyo na po yung inyong gagawin. Okay? So, ayan po. Now, I would like to take this time to discuss with you ano naman po yung ating training fee schedule or fee schedule po natin. Batch, nakahati po yung ating pong tuition. But generally, lahat po na mag-i-enroll, 1/6 po. Same is with the old batch and the new batch, 1/6 po yung ating pong enrollment fee. Ngayon, gusto ko lang po ilinawin sa inyo kasi if you notice, promo po natin last year, two-pronged po yon, no? Pero hindi ko lang masyadong na-emphasize yung as enrollment fee. Kasi dati, yung enrollment fee na 1/6, hiwala yan sa 1,000 na fee para sa manual, no? Yung DOH manual natin. Ngayon, pinagsama ko sa promo nung last December. Kapag kayo nag-enroll on or before December 31, mayroon kayong free manual. Okay? Promo yon, kasama yun sa promo. Now, to those who enrolled after nung December 31, meaning January 1 onwards, hindi na po kayo kasama dun sa promo na free manual. No? So, I hope that's very clear. So, magkahiwalay po ang payment pagdating na po sa mga late na nag-enroll, hindi nag-avail po ng ating pong promo. Ang promo na yon, as long as you have enrolled, you paid 1/6, then that's it. Part ka na po sa free manual. Pero kung hindi ka po nakapag-settle ng iyong free manual, even though nakapag-enroll ka earlier, hindi ka kasama po sa free manual. Okay? I hope that's clear. Sa tuition naman po, yan dati, hiniwalay po natin ang level 1, level 2. The level 1 is 5,950 and then yung level 2 is 2,900. So, why is that? No, bakit may level 2? Kasi po, like what we said, tayo na po magpa-process ng yung mga exam papers, things like those. Sinama na po natin po yan. Okay? Tapos, ayun lang, ang disadvantage lang is doble yung singilan. No? Doble yung singilan. Aking rationale nung araw is kasi hindi naman natin sigurado na yung iba ay magko-qualify for the level 2. Parang ganon, no? So, level 1, I'm sorry. Para sila magle-level 2. Pero ngayon kasi, para maging most seamless yung ating collection payment o payment system, inisa na lang po natin po yan. Kaya, ang inyong total tuition for both level 1 and level 2 is 8,850. Ayan, no? So, kung kayo po installment, then that means ang monthly payment nyo po is 2,950. Okay? So, yun po yun, ha? Yun po yung ating pong new payment mechanism. Okay? So, yung DOH manual, yan. Hiwalay po yan. And then, yan. Pagka na-settle nyo po yung inyong manual, then we would opt to give you the free delivery. So, yun naman po yung, yung advantage naman po. Kapag binayaran nyo po yung manual, kahit na late na po kayo, meron po kayong free delivery.
yung mga nauna, yung mga naka-avail po ng ating promo ng free manual, wala po, hindi po free yung delivery. No? So which means, expect nyo po na once you receive the manual, meron po kayong babayaran. No? Mga 200 lang naman yata, more or less, thereabouts, no? Para sa LBC delivery fee. Okay? So I hope that's very clear with you now. Ngayon, para sa mga nag-retake, mga incomplete yung training, balik po kayo doon sa inyong sa inyong regular na enrollment fee, and then doon din po kayo babalik sa regular tuition. Kailan po ang advantage is we will give you at least 15% or 10% discount. No, so magli-less po kayo ng 850 for the tuition. Yan po. Yun lang po ang promo natin for the retakers, the nag-incomplete training, things like those. And even those except lang po yung nakalimutan ko, I almost forgot, yung talagang kompleto na po, na nakapasa na po ng training, wala na po kayong iisipin pang tuition fee. Ayan, ulitin ko po ha. Kapag na-complete nyo na po yung training, kunwari, yung mga pasado na po sa DOH sa training program natin, and due for examination, kaso lang, wala namang exam sa Mindanao, walang exam sa Visayas, at Manila exam, hindi kayo nakapag-exam, although recommended na po kayo, then wala po kayong babayarang tuition fee. Yan, free na po yung tuition fee. And then may discount na po kayo doon sa inyong enrollment fee, no? So yun po yung natin, yun po yung ating new system sa ngayon. Okay. Ayan. To those among you na interested, although yun nga, tulad nung mag-asawa kanina, they thought na spam management yung pinasukan po nila. Yun pala, ang pinasukan po nila is LMT training and review. Kung mag-enroll po kayo, the same ang fee, 1,600 for enrollment fee, pero non-refundable po yan. And the tuition is 12,800. Yan po ay para sa spa management course. Okay? May promo rate po tayo, 10,240. Ayun po. Ayun po. If you're interested, you let me know. PM nyo po ako kasi magkakaroon po ako ng schedule for the spa management course at hindi po siya mag-conflict sa schedule po ng LMT. Kaya lang po, tulad nung nabanggit ko na kanina, if and when you would like to join this program, ang number one requirement ko po, at least minimum po na college level. No? Hindi po pwede po yung high school graduate. Kailangan at least first year college, second year college, ganon. College level. Pangalawa, kailangan LMT or kayo po ay mayroon pong in situ on hilot, on spa, on wellness, massage, things like those. No? Para kayo magko-qualify. And then, of course, I will do the interview. Kasi medyo parang master's degree yung system na gagawin ko eh. Yun, para kumbaga you would be given assignment, magpipresent kayo, things like those. Kasi mahirap naman yung nag-aaral ka ng spa management tapos wala kang hands-on experience, no? Mahirap po yun, no? Hindi pa pwedeng po purely lang theoretical or know-how lang yung ganon. Okay? So if you have questions, you please reserve that mamaya-maya, no, sa time po ng ating pong panahon po ng ating pong open forum. Okay. So let's do a time check. Yeah, it's 12:21. Okay. We try to complete, no, kung makayanan po natin, we finish this early before 2 o'clock, mas maigi, no? I think some of you have something else to do. So ito po yung kopya po ng ating manual. No? If you notice, ito po ay nasa 3rd edition po nandito, pero 4th na po yan. Meron po tayong 4th edition. No? So, paulit-ulit ko po na nire-revise. Nung una, ang original po na copy ng ating manual, mayroon po siyang English-Tagalog. No? English-Filipino, I should say. Kaya lang po, talagang, actually yung side comment ko na po na the reason why we have this Filipino part ng ating manual because nung unang panahon
sometime in 2013, yung mga blind, no, because we have many students who are visually impaired at the time, they were requesting. Sabi nila, sir, pwede ba yung Tagalog kasi mas naintindihan namin. Ayun. Kaya pumayag po ako sa ganung arrangement kasi yun po yung mga grupo na yun, umabot po sila ng 300. 300 po na mga blind sa Manila, no, na sasanayin po natin. Kaya minabuti ko po na humingi ng tulong sa UP. May mga linguistics po ako nakausap po doon na nagpatulong po ako na i-translate sa Tagalog, no? Kaya lang po habang nagkakaroon po tayo ng revision, things like those, medyo hindi ko nahahabol po yung translation. Kaya ang ginawa ko po, inalis ko na lang po for the meantime, or yung Filipino, nag-focus po tayo sa English. Pero sa ngayon, yung inyong manual na makukuha, this is the latest that we got and updated version, no? Through the years kasi marami mga changes, no? Kaya yun yung inyo pong matatanggap coming from us later on. Okay. Yan. So, right now, ito po yung ating mga training resource, no? So, ang training resource natin, matatagpuan nyo po yung ating website. This is www.ausaonlineschool.com. Okay, so makita nyo po yung sitemap, about us, accreditation. If some of you might be asking kung ano ba yung accreditation natin, makikita nyo po dito. And the courses, as under the courses, ayan, nandyan po yung ating training syllabus, nandyan po yung digital copy po ng manual, and also requirements for the licensure examinations. Ayan po, so nandyan po yan. Kaya mamaya itakil natin yung iba, but since yung gusto kong is mapag-aralan din nyo individually, you could check, no, other details pertaining to the LMT training and program. Ulitin ko po, andito po yung inyo pong kopya ng training syllabus, no, from January to March, and then andyan din po yung inyo pong requirements for the LMT for the DOH examinations, and so on and so forth. Okay? Ito naman po yung page para sa enrollment. If you might have some friends na gusto pong mag-enroll, sabihin nyo po dito lang i-click, lalabas na po yung enrollment link dito. Okay? Ayan. Okay. Ngayon, itong nakikita nyo po ito po yung mga, parang pinaka thumbnail ng mga trainings po natin, no? So, you may just ignore it for now. By the way, meron po tayong tutor, yung LMS training program, training material, pero I would suggest na pwede namang ignore nyo na lang ito and you just focus na lang sa ating Zoom, no? So, ito lang ay para to those people na gusto nilang purely on their own pace yung training nila, then you could use this material. Okay? So, ulitin ko po, www.ausaonlineschool.com. Okay, ito po yung ating YouTube channel. Ayan. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, copy nyo po yung link na ito. http://youtube.com/c/Benjamin Eugenio Jr. Hindi nakita po yung Junior. Click nyo po yan, lalabas, ito po yung lalabas, no? And lalabas po yan sa playlist, yung batch natin 2026, gagawa ako ng bagong playlist na for 2026. Meaning, lahat ng ating lectures, lahat ng ating discussions online, lahat ng ating Zoom na mga discussions, na mga meetings, sinisave po natin po yan just like what we're doing now, nakasave po ito, and then i-upload natin sa YouTube. Lalabas po dito sa playlist. Okay? Ayan. Yeah, to those friends of yours na hindi po kasama natin ngayon, pwede nila panoorin sa playlist. Later on, after I do the editing, i-upload natin sa YouTube. Kaya mahalaga po, dalawang bagay yung gagawin nyo po sa YouTube. Number one, pag nakita nyo po itong channel na ito, mag-subscribe po kayo, i-click nyo po yung subscribe button. Pangalawa, hanapin nyo po yung nakalagay na notification bell. No? Notification bell, i-click nyo po yung notification bell para pag may bago tayong upload, kayo ay manu-notify. You will be informed na may bagong upload si Sir Benji at maaari niyong panoorin. Okay ba yon?
Okay. Thank you. So, there you are. Now, we will proceed on the house rules. No? So, our time check is 11:27. It's almost 1 o'clock. The house rules, there are many house rules we have sa ating pong, sa ating pong website. Kaya inalis ko muna kasi marami mga revision akong ginawa. Gusto ko lang pong banggitin, una sa lahat, na ang ating group chat is exclusive for AUSA training related only. Okay? Meaning, hindi kayo allowed na mag-post ng mga birthday greetings. Siguro i-allow ko yung birthday greetings, pero other than that, wala po, hindi pwede, no? Kasi parang pagka nag-crop na kasi ng maraming information, yung iba hindi na nila mababasa sa dami ng mga nag-post. Okay? So kaya only AUSA-related training lang ang maaring i-post doon sa group chat, no? Sa inyong 4th LMT group chat. Okay? Hanggat maaari sa amin manggagaling. Ngayon, kapag kayo ay may mga katanungan, may mga validation kayo, may mga questions kayo, and more lalo na personal yung mga tanong, i-message nyo ako directly under the Benji Eugenio MPA account. Malinaw po 'yon, no? So dito po kayo magpo-post. Huwag kayo magpo-post ng personal concern sa inyong AUSA group, sa group chat ng AUSA. Okay? Kasi bakit po? Kasi sa dami ng post, minsan hindi ko talaga matatrack down yung sa group chat. No? It would be much better if you message me directly. If you have any concern, you send the message directly to my account. So and so, mabasa ko agad at so and so immediately. So if you have my time, I could immediately respond to it. Okay? I hope that's very clear. Okay. Pangatlo, think and behave as massage professionals. Pag sinabi natin think and behave as massage professionals, ibig sabihin po nun, iwasan natin yung mga personal squabbles, squabbles, yung mga bangayan, mga gano'n, no? Kasi baka naman magkasama kayo sa spa, tapos meron kayong problema, nilabas niyo yung inyong problema sa group chat, hindi pwede po yon, no? So, kung mayroon kayong private issues among yourselves, then you keep it private. Ngayon, kung hindi nyo kayang isettle among yourselves, then you let me know, then I can hopefully be of help. I hope that's clear. Okay? So, I do not want behaviors na, alam mo yun, minsan, may mga behavior na hindi mo malaman kung saan galing yung mga pag-uugali. Tayo ay mga professionals, so I expect you to behave and act and think as massage professionals. I hope that's very, very, very clear. Okay? Pangapat, mahuli, importante po ito na magkaroon kayo ng inyong study time. Okay? Karamihan sa mga hindi pumapasa sa exam, hindi dahil sa hindi sila magaling. No? Marami sa kanila hindi pumasa sa exam dahil hindi po sila matalino. Matalino sila, magaling, subalit hindi lang nag-aaral. Ayan. No? At minsan ang excuse is, sir, wala kasi akong time. Yun. Yeah, that's an excuse na hindi ko matanggap kung kayo ay nag-enroll for the training. Kasi hindi pa pwede magti-training ka na wala kang time sa pag-aaral. I hope I'm driving a point here. Okay? So, kailangan po mag-set aside kayo every day, 1 hour, kahit na 1 hour lang a day na magbasa. O kung hindi magbasa, mag-review. Or kung wala kayong masyadong experience ng hands-on, magpa-practice kayo ng hands-on. Tandaan nyo, ang exam ng DOH, 2 set. Merong written at meron ding practical exam. No? Kaya, ayun, para hindi kayo pagpapawisan ng maraming singot, di ka nga sa mga Bisaya, hindi kayo magkaroon ng butlig-butlig na pawis sa exam, kailangan nyo maghanda na maigi. Mga basic lang naman actually. No? Husayan ninyo para number 1, makapasa kayo sa akin, no, under my evaluation, at saka makapasa kayo sa most of all, more important of all is sa DOH. Ayan. Kaya ulitin ko po, mag-aral at magkaroon ng panahon ng pagpa-practice. Okay? So, ayun po. Ang aking evaluation, by the way, banggitin ko na po, katulad po ng DOH, if I gave an exam, kailangan huwag kayong
bumaba ng 75% o 75 passing score. Pagka below 75, I will not recommend you sa DOH. No? Ganun kasimple lang po yun. Pagkang score mo ay 73 below o 74 below, hindi ka pwede sa DOH. No? 75, pasang awa na yan. Yan. So, ibig sabihin po, no, kailangan ninyo ng score na higher than 75. I hope that's clear. That's for the written. The practical exam naman, yun. Sa ngayon kasi malayo tayo, I cannot be around to evaluate you except for people in Mindanao, no, or particular Jensan and nearby areas, pwede akong mag-conduct ng face-to-face evaluation. Okay? Pero kung gusto nyo po ng online, mag-submit kayo ng video, pwede po yon. Which means you will be required to submit a 5 or 15-minute video na kayo nagde-demo. Dinedemo nyo yung 3 stages of massage, the pre-massage, massage proper, post-massage, and the 5 basic stroke manipulations. Pagka na-complete nyo po yon, nagawa nyo maigi, then I might recommend you to DOH. You pass my evaluation. Okay? Ulitin ko po, kapag kayo nasa Jensan, kaya nga magpapatawag ko na meeting for the Jensan people and nearby areas, we can do the face-to-face if you want here. No? Yun po yung gagawin po natin sa evaluation. No? Pero, do not expect na magkaroon tayo ng full length na meet up on this. No? Kasi lahat naman yan nasa online, pag-uusapan natin online. Same is true with people in Manila. If you enrolled in Manila, I can do the same thing, kaya lang, hindi na po ito maging, hindi ako magtitrain ng basic ng massage sa Manila. Magkaroon lang ako ng follow-through before the exam kasi kung andun ako sa Manila to submit your requirements, I might have time para mag-meet up tayo and I do the parang finishing touches na inyong oral practical exam. Okay? So, ayan, I will announce the details later on this, no? Pag nasa Manila na po tayo. Panglima, I expect you to be prayerful, no? Pag sinabi natin prayerful, lagi kayo nagpi-pray. As simple as that. Kasi, we have to recognize or acknowledge that all knowledge comes from God. No? Pagka hindi mo in-acknowledge yan, I do not know kung saan ka pupulutin. Kasi, sa totoo lang naman, lahat talaga, we have to acknowledge na lahat ng bagay, mabuti at masama, inalaw ng God sa atin yan. Pero kung nag-aral kayo, nag-pray pa kayo, lalo kayong mag-i-excel. No? Kaya medyo less inyong kaba sa exam ng DOH. And by the way, I would like to also make this announcement na, di ba, ang klase natin, halimbawa, 12 o'clock. No? Before 12 o'clock, I will do a short devotion. Hindi po kasama sa oras po natin po yan. Pero if you come early sa Zoom, we can do a 15-minute devotion before mag-start yung klase. No? Ito po yung study time natin. We read the Bible and then we pray together and then we start the class. Pero hindi po kasama sa time ng training po yung devotion na gagawin po natin. But this is free. I'm not forcing you to join this, but if you would like to join, then I would be very, very, very happy. Okay? So, yun po. Okay. Ang sunod naman po, hindi ko na po matatakel wag na natin itackle yung ating yung training syllabus, but I will just point out to you later saan nyo po makikita yung requirements, no? Pero yun lang po, gusto ko lang po banggitin na the basic minimum requirements for licensure exam is your high school diploma. Ulitin ko po, high school diploma. Kung wala po kayong high school diploma, it's okay for as long as mayroon naman kayong ALS na equivalent, no? Yung alternative learning system ng DepEd. Kung meron po kayong certificate equivalent ng high school graduate, no, high school, fourth year high school, then pwede po yon. Okay? Pwede po yon. Pangalawa, wag na wag kayong mag-submit sa AUSA or sa DOH ng original na diploma. Kasi po, ang policy po ng DOH kamakailan is once nag-submit kayo ng requirements, hindi na babalik sa inyo. Ulitin ko,
once nag-submit kayo ng requirements sa DOH, through AUSA, through me, hindi nyo na asahan, huwag nyo na asahan na babalik sa inyo yung documents. Kaya ang DOH, minabuti niyang huwag tumanggap ng original na diploma. Kung magsasabit kayo ng diploma, it has to be CTC or Certified True Copy. Okay. Sino po yung mag-certify true copy? Sino po yung mag-CCTC? Yung school na kung saan kayo graduate ng high school. Yan. Linawin natin po yun ha. Huwag kayo magpa-CTC sa abogado. Kasi pag nakita po ng DOH na lawyer, hindi nila tatanggapin. Tatanggapin lang nila pag nakalagay po doon, ito po ay certified true copy coming from the school na kayo po ay nag-aral ng high school. Ngayon, pag college naman, madali man nang kumuha ng transcript, pwede po. Pero just the same to be safe, CTC din po, naka-certified true copy yung inyo pong transcript of records. Okay po? Okay, I hope that's clear. At the others, madali na lang po naman kunin yung mga marriage contract, no, copy ng ganon, inyo pong NBI, medical certificate, madali na lang po. Technically, mas mabilis na po yun. Kasi alam naman natin, pagka sinabit natin po yan, dapat within the 6-month prescribed period po yan, hindi po pwede lumagpas ng 6 months. Pag lumagpas ng 6 months, again, hindi po yan magko-qualify sa DOH. Okay? Yeah, yung training syllabus, sorry kung wala nang question on that, proceed tayo sa training syllabus. I will, like I said kanina, makikita nyo sa website, mahanap nyo po doon sa under po ng ating pong courses, no? Yung LMT, ano po sa ilalim po na. Okay. Now, at this time, I would like to proceed na sa open and answer o open and question and answer forum. Sige po. So, kung may mga tanong po kayo, pwede nyo na itanong ngayon. And then, sikapin ko pong sagutin yung inyo pong mga tanong. Regarding po sa ating pong training design, sa ating pong program. Okay, sige. Sino pong mauna magtatanong? Sir, ako po mauna, sir. Okay, go ahead, Roque. Sir, paano po makakakuha ng physical copy ng yung module? Ng ano? Ipapadala po ba sa address sa bahay? Ang ano po, ulitin ko, pakiulit po. Yung libre pong module, ida-download lang po ba yun o Ang ganito, yung manual, di ba nakita ko na kanina sa inyo, yung manual na yan, physical copy po yan, no? Hard copy, no? Hard copy po siya. So, ipapadala po yan sa inyong mailing address. Ngayon, kapag kasakop po kayo sa promo kanina na nabanggit natin, then free yung manual pero bayaran nyo lang po yung LBC delivery. Ayan, no? So, pagka parang yung address? ano po? Medyo nag-choppy ka, Roque. Yung 200 pesos. Oo. Ganito, malalaman nyo naman yan kasi di ba ang sistema ng LBC, babayaran ko muna and then pagdating sa inyo, bayaran nyo yung shipment and then saka ko lang makukuha yung payment na yon. Pero ako muna magbabayad for the book, no? For the free na inyo pong manual. So kung ano yung address na bigay nyo sa akin, ano po? Oh, nawala si Roque. Sige po, next question. Sige po, go ahead. Sino pong magtatanong pa po? Kung meron pa yung clarification. Yes, go ahead. Mina. Ako po muna. So yung module po ba na sinend niya, iba po ba yung sinend niya sa yung link? Iba po yan. Yung pinakita niyo kanina, yun po ba yun? Module ng training. Yes po. When you mention, when you refer to module, yung nasa manual?
Nasa manual po. Yung nasa manual po, yun po yun. I'll be sending you the latest copy ng ating manual. Magpo-provide po kayo. Magkano nga po ulit pag nagpuan ng hard copy po? Yun nga, kung wala kayo sa promo, the fee for the manual is 1,000. Pero free LBC delivery. Pero kung naabi nyo yung promo ng free manual, ang bayaran nyo lang yung LBC delivery. Okay po. Wala na po yung wala na pong promo sir, pahabol. Wala na, tapos na po. Wala nang habol. Okay po. Sige Tapos na po. sir. Okay. Sige po. Salamat, Mina. Okay, sige po. Anyone else? About po sa manual din po, Mary Ann. Ano po yon? sinabihan po kasi ako ni Ma'am Che, sir, na pairamin niyo lang po ako ng manual. Okay lang po ba na dito ako mag-avail nun sa manual? Okay. Sige. For as long as yung bawat isa may manual, ha, hindi pwede yung baka mamaya lahat kayo sa grupo nyo, iisa lang yung manual gamitin. Hindi pwede yon. No. So kung sa iyo pinahiram, Ma'am Che daw po yun, sir. hindi pa pwede yung iba. Kung wala yung iba, then you have to order for a copy. Sorry. Okay po, sir. Thank you po. By the way, yung lahat ng Jensen group, ko kayo, kasi hindi lang kay Che, marami pang nasa ibang spa na nasa Jensen. No? So I will communicate with you para magkaroon tayo ng face-to-face din orientation. Sir, Ye- sir. yes. Sir, kailangan po talaga may tawag nun? May hard copy mo. Hard copy mo talaga naman. Required po sa akin, required po yung hard copy. Opo. Okay ba? Sige ba, sir? Kasi magsiserve ng notebook nyo yun eh. Doon kayo mag-note sa inyong manual eh. Paano, sir, kung doon na lang sa sinend nyo na link, yun na lang po ipapaprint ko, hindi kulang po ba yan? Or need na lang po talaga yun doon sa inyo? Iba talaga yung hard copy na na printed, no. Okay po. Oo. Sige po. Printed by UP. UP ako nagpapagawa ng manual. Okay po. Okay, sige po. So wala nang tanong, clarification. Excuse me po, sir. Yes, Margie. Bali, sir, nandito po kasi ako sa Singapore. Opo. So, di ba isipin niyo po sa akin kasi nagpagayon na po ako ng promo. Opo. So, dito po rin po babayatan sa o magsinga lang po ako ng pera sa inyo para Kung may kamag-anak ka, kung saan ko ipadala muna, sila na lang magpadala sa'yo. Pwede din ganon. kasi po sir, sa anak ko na lang po. Oo, ganun na lang. Kasi medyo sa part natin, hassle yung, alam mo yun, di natin alam kung magkano yung rate ng padala sa abroad, things like that. So, padala ko lang sa kaanak nyo, yung kaanak nyo na lang magpadala sa inyo. Sige po sir. Okay. Salamat, Marge. Okay, so, Excuse me, sir. yes, Angel. Matanong ko lang po, sir, maliban po doon sa diploma na requirements para po mag-exam, ano pa po yung mga ibang requirements, sir? Pwede po malaman para po habang mas maaga, ma-ready na po. Okay. I-lead ko kayo muna for the meantime doon sa link ng sa website natin ha, para makita nyo. Sandali for a while. Okay. So nakita niyo po yung itong site, itong website. Nakikita niyo po? Yes po. Okay. So itong website na to,
Di ba? www.ausaonlineschool.com. Ito yung nandito sa taas. I-click nyo po dito sa courses. And then, under the courses, lalabas po itong mga pages. No? Yeah, nandito po yung training syllabus. And then, nandito po yung manual. Pero like I said, mas maganda kung may hard copy kayo. And requirements. No? So, ito po yung requirements. Click natin tong requirements. Lalabas po ang requirements. Ito. Ayan. No? Ito po yung requirements for DOH massage examinations. Ayan. 18 years of age, good moral certified, blah, blah, blah. Marami po yan. Kung may time po kayo, sa kanyo na lang po, tingnan po dito. No? Pero ito lang po sinabi po natin, ang critical lang po dito is your diploma. No? Kailangan po, ayan, high school graduate. So, ito yung diploma sinasabi natin. Another one is yung endorsement coming from AUSA. O kaya yung ibang hindi nakapag-exam, hindi pwedeng automatic magsasubmit kayo sa DOH ng application. Kasi hanapan kayo ng endorsement. Kung hindi kayo endorsed na institution, accredited by DOH, hindi po kayo makakapag-exam. Ayan. So kami po ang magagawa po niyan, no? So we will do it for you. Ayan. So kaya nga tulad ng sinabi ko doon sa mga hindi nakapag-exam ng last year is sabi ko kailangan niyo mag-re-enroll para formally ma-include ko kayo sa list of examinees. O yan, kahit na meron kayong certificate of completion coming from us, pero kung wala kayong endorsement coming from the institution, hindi kayo papayagan ng DOH na mag-exam. Okay? So yan po yung mga requirements na ang deadline is, kasi ngayon ang inyong exam is June, dapat ready na po yung inyong mga requirements na ito on or before or within the month of April. April or May, pero most likely April hinihingi na ng DOH yan. Okay? So dito niyo po yung makikita ha. Yamang nandito na tayo, ito naman po yung ating training syllabus. Ayan. So, click nyo lang po yung training syllabus, lalabas po yan. Yan po, kumpleto. Ngayon, gusto ko lang pong banggitin sa lahat, ganito po. Technically, pagka, mula sa January 5, no, hanggang sa March 30, makukomplete natin yung 60-hour requirement. No, kasi binilang ko po ito eh. So, abot ng 60 hours. Ngayon, naisip ko din, I do not know if many of you will agree, if many of you will agree, para ma-shorten natin yung we could finish early as mga middle of February next month, no? Gagawin natin, instead of ang klase will start at 12, mag-start po tayo ng 11. Ayan. But we will end our lecture for the day 1 o'clock. I do not know if you agree with that, no? Sir Benji, excuse me. Yes, Doc. Maganda na po, para sa akin po yung Opo. present na schedule na 1 hour per Opo. day. Kasi working po eh. Okay. Working, mahirap po. Okay, sige po. Okay. Noted. Noted, Doc Ferds. Okay, sige po. Sige po. Pero, yun pa rin, I will just consult the others, no, in case lang. Kasi, ang sistema naman natin, lahat ng lectures, naka-upload sa YouTube. No? So, in case lang you might miss our classes, masusundan nyo sa YouTube. That I've been doing that for 3 years already. Lahat ng lectures, naka-record, and then na-upload natin sa YouTube. Okay lang yung Doc Ferds? Okay po Sir Benji. Apo. Okay. So, ayun po, gusto ko na lang din banggitin na kasi yung iba kasi pag nakita pala nila yung anatomy, physiology, yung microbiology, wala na. Sobrang kabahan nila dun. Maraming takot na, no? So, I also experienced the same thing. Kaya lang, only to find out, lahat ng ito, where is that? Yung discussion natin ng anatomy, physiology, pahapyaw lang siya sa totoong buhay, no? Yung anatomy, physiology, pahapyaw lang yan. Yung microbiology, ito, pathology, pahapyaw lang. Okay? Tsaka, gusto ko na din banggitin,
para lang mabawasan yung kaba ng iba, na ang exam ng DOH ngayon, ang exam ng DOH, since nag-assume ang Health Facilities Services Regulatory Bureau, itong bagong komite nag-handle ng Committee of Examiners for Massage Therapy, ang kanila exam is more on practical application. No? Ibig sabihin nun, analysis. For example, di ba, ituturo natin yung Eploraz, Petrisach, yung mga basic strokes. Ang tanong ng DOH would be, saan pwedeng gamitin ang Eploraz? Okay, so of course, alam nyo na dapat Eploraz, di ba? Long strokes. Saan gagamitin yan? Saan hindi pwedeng gamitin yung Eploraz? Yung ganon. So, meaning to say, matuto tayo na mag-analyze. No? Nung araw kasi, rote memory. Memorize ka na memorize anatomy, physiology, meaning ng massage, meaning ng ganito, enumerate mo yung ganito. Ngayon, hindi na siya ganon. No? Kaya more on the na tayo, practical application. Kaya yun yung mahalaga. Kaya gusto ko din sabihin sa inyo, wag na kayong umasa na papadalan ko kayo ng mga test questions. Kasi yung mga test questions ngayon, hindi talaga nauulit. Kasi practical nga eh. No? Practical nga yung kanilang approach. Ayan. Anyway, don't worry, pag-usapan naman natin yan kung paano. Pero like what we said, more on application tayo. Both sa written exam, tsaka sa practical exam. Ang kagandahan lang, ito, banggitin ko na sa inyo, ang kagandahan na sa kanilang practical exam, bibihira nagbabagsak ang DOH sa practical exam. In fact, ngayon lang ako nakakita na kapag hindi ka marunong, i-guide ka pa ng assessor. Kung talagang wala kang alam, ay hindi ka talaga papasa. Pero kunwari, marunong ka naman, nakalimutan mo lang, i-guide ka. Di ba? Tutulungan ka pa ng assessor. Yun. So, yun yung maganda sa approach ng DOH sa ngayon. Ang inyong talagang worry is, kailangan lang mayroon kayong stock knowledge and then, na-execute nyo, nagagawa nyo, alam nyo basic, alam nyo paano. Pero pag once na may makalimutan kang kaunti, huwag kang mag-alala kasi mabait po ang mga assessor sa ngayon. Yan. Okay? I'm saying this through my experience. Kasi naabutan ko yung simulang exam ng DOH sa LMT. Ang daming pagbabago. No? Ngayon, ibang-iba, maganda sila, ang ganda yung approach nila ngayon. Tsaka, another good news is mabilis silang mag-exam ngayon. Nung araw kasi umaabot ng ilang buwan bago ka mag-practical exam. Tapos lalabas yung license mo next year na, 1 year later. Ngayon, ito ang maganda. Pag exam mo ng, June, first week ng June, pag exam mo ng written sa Monday, Tuesday, check na yung papel mo. Pag Wednesday, Thursday, Friday, doon ka mang practical exam. So, mamimili na sila ng i-alphabetize nila kung sino yung Wednesday, Thursday, Friday. Ito pa maganda. Pagkatapos ng practical exam for that week, antay ka ng another week o taking na yon. Ang bilis. No? Ang taking kasi online eh. Hindi na physical. Manila, yan, physical. Face-to-face kayo doon. Pero besides sa Mindanao, yung taking noon is virtual. Ang bilis. Kasi intay ka lang ng ilang linggo, lalabas na yung license. Di ba masaya? Yan yung ngayon, yung kagandahan ng exam ng DOH ngayon. No? So, ayan. Okay. So, wala nang tanong? Do we have one last question before we go? Excuse me, sir. Benj. Yes, sir. Yes, sir. Concern lang po. Sabi niyo po kanina, Opo. nasa YouTube naman yung mga lecture. Opo. So, ang ibig po bang sabihin nito, pwedeng mali? Ganun po ba? Sa pag-attend sa inyo? Paano po ba ang nagawin natin? Doc Ferds, actually, sa case nyo po, I'm sorry, I have to inform everyone. Medyo hindi tayo, alam naman natin yung revenue, Doc eh. So, okay lang po, you could miss out our classes,
No, basta lang maipasa mo yung ating mga exams. Yun lang po yung akin. Okay po. Opo. Thank you very much po. Opo. O, alam ko kasi busy po kayo, Doc, eh. Ang dami mong ginagawa. Salamat po. Oo. For the others, I would really require na you really have to attend classes, ha? Lalo na yung mga medyo kailangan talaga na mag-aaral. Pero, yun nga, I will just cite example. Meron pa tayong isang kasamang doktor sa group eh. Hindi ko lang nakuha yung complete name niya. Oo. Yung mga ganun po, hindi naman tayo masyado mag-iigpit kasi umabot kayo ng 10 taon ng pag-aaral. Yung mga master's degree nyo tsaka yung mga doctoral degree nyo. So, okay na po yun. Basta for as long as you will pass my evaluation. Lalo na sa practical exam. Ayun po. Kasi pagka hindi pa kayo prepare sa practical exam, talagang kakabahan kayo sa DOH. Pero kung kahit pa paano ay mayroon naman kayong working knowledge na sinasabi, wala, hindi ako kabado dun. No, hindi ako kabado dun. Oo. Yun lang po. Okay, Doc? Thank you po. Sundan-sundan nyo lang po ako sa YouTube. Pero kung if you could join my class and then makapagbigay ka ng mga input mo, then I will appreciate that, no? Para lang tulong sa mga kasama natin po dito. Pero like what I said, we try to really simplify things, no? Kasi yun naman ang gusto ng DOH eh. Isi-simplify natin and then let them understand even talagang maintindihan yung basics and then magkaroon lang ng idea ng practical. Paano natin i-apply sa practical yung ating mga natutunan. Ayun po. Kasi sa totoong buhay naman, hindi naman yung sa kagaling sa pag-memorize eh. Kung hindi, paano mo ma-apply yung know-how mo, yung knowledge mo, para makatulong sa client. Yun naman, di po ba? Ganun po. Okay, sige po. So, wala na po tayong katanungan before we go. Last question from the group. Sir Ben, Yes, is Mina. may sakali pong meet up sa Jansan. Kailan po? Ano po, sa Jensan? Saan ka ba ngayon, Mina? Saan ka ba? Ngayon po, nasa Jansan sa Lagao. Bali bukas po, pupunta ko Manila. Pero balik na naman po ako ng Jansan. Kailan balik mo ng Jensan? 8 po. Sa 8? Yes po. Sa 8. That's Friday? Friday ba yon? Check ko po yun. Friday yata yung 8, no? Friday? Thursday? Thursday. Sige. Try natin i-announce ko lang sa group chat and then mag-identify lang tayo ng mga Jensen group. Sige po. Sir, pwede baka late ako bukas, sir. Ma-travel ako papunta airport na tayo. Sige. Okay, no problem. Basta sundan mo lang ako sa YouTube. Andun man sa YouTube tayo. Okay. Sige po. So, ayan po. Wala na po. So, Sir, yes, Christine. Go ahead. Monday to Friday may online Zoom tayo. Opo. Kaya lang po, ganito ang sistema natin. I think you observe already. Yung Friday, reserve lagi natin sa quizzes. Sa quizzes. Thank you. Opo. Friday po yung quizzes natin. No? So, kung ano napag-aralan natin Monday to Thursday, then ilalagay ko yan sa quiz sa Friday. So, kung may time lang tayo, pwede mag-discussion, then I will do just that. But normally, spend natin yan for your quizzes. May tanong dito sino ba itong nagtanong? Kakain na daw si Romina. Marjeline, may tanong ka? Marge? Wala na si Marge. Okay. Si Roque, si Marge, okay. Sige, balikan kita Marge. May tanong ka? Wala naman? Ako nag-ask sa yung about sa yung sa manual. Okay. Sige. Okay. Sige, thank you. Ito naman, last question ni Roque, sabi niya, kailan po pupunta na Manila? Yung sa Manila, ano lang ito ha? Dapat na to. Ito na yung parang coaching natin sa Manila. Final coaching natin.
Although I'll do my online final coaching, pero sa Manila, final coaching, and then kasama na din yung demo, presentation, parang finishing touches gagawin natin. But normally, that will be, kung schedule na exam ng DOH is sa June, first week of June, probably later part po yan ng May. No? Yun po. Kasi yun yung deadline submission ng DOH sa requirements. So mga May yan. May May. Meet up tayo. Opo. Question pa po, question. Yes, go ahead. Paano po, halimbawa, kompleto na po yung requirements. Mauna po ba yung endorsement letter before magpasa ng requirements sa email? Hindi po. Once you complete the requirements, saka ko mag-attach ng endorsement. Kasi dadaling ko yun sa DOH eh. Okay? Kasi halimbawa, natapos na yung level 1. Pumasa na kayo sa level 1. So that would mean, magre-ready na ako ng aking endorsement. Pero hindi ako mag-endorse unless complete yung requirements. And what I would do also is check ko yung requirements kung maayos siya, and then saka ko dadalhin sa DOH. Saka na yung i-attach yung endorsement. Kasi kung kasi kung magkakaroon ng problema, kunwari, tatawagan akong DOH, sabi ng DOH, Sir Benji, bakit may ganito yung estudyante mo? O di madali ko ma-explain. Kasi mahalaga yung nandoon ako, kung wala ako, I can send a representative to really make sure that your papers are there, intact yan, at ma-approve ng DOH. Kasi sayang yung inyong effort, di ba? Invest na kayo, hindi kayo makapa-exam dahil kulang lang nung isang document. Yung ganon. Okay na po? Okay, sige po. So, muli, maraming salamat sa inyong participation for today, and we look forward na tomorrow magtuloy-tuloy na po tayo 12 o'clock. 12 o'clock to 1 o'clock. Unless otherwise necessary, mag-adjust tayo ng earlier. Pero we do it 12 o'clock to 1 o'clock. Okay. Sige po. So maraming salamat, and thank you for being with me, for your questions. Doc First, salamat din sa inyo, kay Mina and the others who participated in, and you gave your inputs regarding sa ating gagawin for the next few weeks and few months. Okay? Salamat. Roque, salamat din. And to all of you, and si Carl, Jermaline, si Joyce, ayan, marami kayo, hindi ko na kayo maano, si Crystalline, Thank you po. Jermaline, yung mga yan. Okay? God bless, arigato. See you tomorrow. Yeah, come early. Bye. God bless. Bye. Salamat po. Salamat po. God bless.